our beloved Boss Mike Cervera. Ay nako, eto na nga. Ano ba ito? Kasunod. Pasok. Ni PNP Chief General Benjamin Acorda ang vlogger at retired Army General na si Brigadier General Johnny Macanas. Dahil Eto na mga boss, si General Macanas. Tinuluyan na nga ni General Acorda. Baka mamaya nandoon yung mga dokumentong kailangan sa kaso nito, di paano yun? Thank you na lang. Oo. Quits na lang, ganon. Hanapin ninyo yan. Baka mamaya nandyan dyan. Sayang naman. Pasok. ito sa paggamit ni Macanas sa larawan ni General Acorda sa isang vlog kaugnay sa destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ang detalles report ni Mar Gabriel. Dismayado si PNP Chief General Benjamin Acorda sa paggamit ng isang vlogger sa kanyang muka at pangalan kaugnay sa umano'y planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. No. Sa kanyang unang flag raising ceremony sa Campo Crame ngayong 2024, hindi na iwasan ng general na maglabas ng sama ng loob. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. Hindi natin ugali yan, ha? Yung mga vlogger dyan, pinaparinggan ni General. Yung mga gusto lang sumikat, magkaroon ng mga views. Paghirapan ninyo. Kayo nanggagaling sa kalokohan yung kinikita ninyong mga di ba? Na mga views nyo pagsikapan ninyo, magtiyaga kayo dahan-dahan. Sipagan ninyo, gawin nyo 5 beses sa isang araw kayo mag-live. Okay lang yun, at least pinaghirapan ninyo. Di ba? Bakit hindi nyo gayahin si Norman Gusgusin? Di ba? Halos pag-ihi, pag-tae, naka-live. Di ba? Ito naman kasing mga kaibigan natin, lintik na yan. Para lang kayo magkaroon ng views, para lang kayo gusto nyo sumikat, tignan nyo naman ang kalokohan na na nangyayari. Napapahamak kayo. Akala nyo yung maganda iyan? Ay, hindi. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Oo nga naman, biruin nyo, ipopost ninyo. Nandun yung picture ni Pangulo, nandun yung picture ng Chief of AFP Chief, nandun ng PNP Chief, yung mga pagmumukha nila, tapos lalagay nyo ng caption na na nagwi-withdraw na, humihingi na ng withdrawal, na pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw, tinamang. Nalintikan na, tapos ngayon, para bang nagpapaawa na lang. Bigla na lang nag-iba. Minsan dadali, minsan hindi. Pero ang dinadali niya pa rin, chismis. No? Chismis. Hindi po tama yon. Oo naman, paano naman naging tama yung pag magpakalat ka ng isang balita na hindi naman totoo, na narinig mo lang sa kapitbahay mo. Narinig mo lang sa chismosang kapitbahay mo. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Tama nga naman mga boss. Maling-mali ang magpakalat talaga ng sabi ni Boss Jinko, I totally agree with Chief Acorda. Dapat po talaga masampahan yung mga nagbablog ng mga kasinungalingan. Sabi ni Boss Jinko, tama nga naman, di ba? Bukod kay General Acorda, ginamit din ng vlogger ang muka ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Ang nasa likod nito, ang retiradong Army General na si Johnny Macanas. Hindi ba kayo nabigyan ng posisyon? Kaya ang bibiter nyo. Yan ang hirap kasi. Huwag kayong alam nyo mga kababayan, ugaliin natin na pag nagbigay tayo, huwag na tayong humanap ng
ng kapalit. Oo, di ba? Anak ng pating na yan eh. Ha? Ito, ang ganda ng ngiti ni General. Alam nyo, nung araw, bilib na bilib ako dito eh. Pero nung nakita ko na nangatwiran, wala eh. Bagsak. Oo, sayang. Oo. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang, huwag namang i-post using this information just to create a viral blog. Kaninang tanghali, sinampahan na ni General Acorda si Macanas ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay sa Anti-Cybercrime Law. Mismong ang general ang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng reklamo. Nairespeto po natin ang kanilang freedom of expression, ang kanila pong freedom of speech. Malaya ang sinuman magpahayag ng kanilang saloobin. But kagaya ng sinabi ko, this should be exercised within the bounds of law. Dapat lang! Oh! Diba? Hindi naman po pwedeng nakalabag ka ng batas eh. Dahil, eto na nga eh. Ito naman, pupunta na naman tayo dito sa batas ng Pilipinas. Nakita nyo, si dating Presidente Duterte, in fairness ha. Oo. Kay Franz Castro, na rebelde daw. Thank you naman ha, boss, Master Rex. Recognize ko yan, Anino TV. Oo. Done na kayo. Yun, thank you naman, boss. Eto na nga, mga kababayan. Diba? Oo. Tingnan nyo, kung yaang mga yan, hindi mapapatawan ng parusa tulad ni dating Presidente Duterte na kung ano na lang yung gusto sabihin na kahit na pagbantaan yung mga kababayan natin na pagtitigiin, yung gaganunin. Di ba? Okay lang. Eto na ngayon. Diyan nyo mapapatunayan na talagang kailangan nating papasukin ng ICC kasi napakahina ng batas ng Pilipinas. Ang batas ng Pilipinas para na lang doon sa mga makapangyarihan eh. 'Di ba? Kapag kaganyan na nangyayari, katulad ni dating Presidente Duterte na parang wala lang yung ganon. Di lahat ng mga vloggers. 'Di ba? Okay lang palang magsalita ng kahit na ano. Diba? Ganun ba ang gusto nyo? Samantalang nung araw, ito tandaan ninyo, tuwan-tuwa ang marami rito. Nung pinagbantaan nung isang guro na ano yata yun meron pang patong sa ulo na 50 million yata. Diba? Isang araw lang, 2 araw lang, ayun, hinuli na. Hinuli na ng mga police. Pinahiya sa media, pinahiya sa madla. Ngayon, dahil Duterte, dahil dating Pangulo, dahil makapangyarihan, hindi pwede. Pwede ba yun, mga kababayan? Kaya alam nyo, nakakadismaya ang sistema ng natin, batas natin sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, ako, yung opinion ko, mas maigi na nga, papasukin na natin itong ICC. Diba? Ako payag na, sang-ayon na ako. Nung una medyo nag-aalinlangan pa ako dyan pero nung nakita ko na, absuelto agad? Absuelto agad? Porque, Porque Duterte, absuelto agad? Diba? Ngayon, diba? Makikita ninyo yung kawalan ng maayos na sistema ng umiiral na batas sa atin. Ang pangit. Kaya iniisip na marami nating kababayan, ang batas talaga dito sa Pilipinas, pang mayayaman lang pang tulad nila gusgusin Di ba? So, paano yan? Spreading disinformation to advance your personal or even political interests at the expense of another person is wrong. Very wrong! Hindi lang wrong! Very wrong! Diba? Ayaw natin yan.
Basta kung ano ikulong, ikulong. Nagkasala, nagkasala. 'Di ba? Parusahan ang parusa. Dapat parusahan. Ganon. Eto na mga kababayan. Eto na. Maging responsable kayo sa pagbabalita nyo. Muli! Mike Cervera po lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa sa mga makapili. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, humabol pa si Mami Carmen Kimberly. Thank you po. Our beloved Boss Mike Cervera.